Samantala, nakatakdang dinggin naman ng Olongapo City RTC Branch 74 ngayong araw ang motion to suspend proceedings na isinumite ng mga abogado ni U.S. Lance Corporal Joseph Scott Pemberton. Si Pemberton ang pangunahing suspect sa pagpatay sa transgender na si Jeffrey Laude. Ang ulat mula sa aming kasamang si Emil Carrion via phone patch. Maraming salamat sa pansin-pansin na simula kaninang umaga ay napakaluwag ng pagbabantay ng mga pulis at ganun din ang mga advocacy groups. Pero ngayon halos ilang minuto pa lang, siguro mga 2 o 3 minuto pa lang nakakalipas ay bigla nagigit ang mga pulis. At ang mga aktivista ay ngayon ay nandito na at sila ay sumisigaw na sa kanilang mga pinananawagan. Ngayong araw na araw ng Lunes ay nakatakda ang pagdinig sa kaso ng Amerikanong sundalo na nasasangkot sa pagpatay ng isang Pilipina transgender sa Olongapo City nitong Biyernes ay maalalang napahinto. Ang inaabangan arraignment at isang booking procedure lang ay pinatupad. Ang akusado na si U.S. Marine Private First Class Joseph Scott Pemberton ay nananatili pa rin nasa pangangalaga ng Campo Aguinaldo habang binabantayan ng mga kapwa banyagang sundalo. Itinakda ng hukuman ng Desyembre 22 ngayon para sa pagdinig sa inihay ng kampo ni Pemberton para suspindihin ang mga court proceedings sa sangay ng Olongapo Regional Trial Court Branch 74. Patuloy naman ang panawagan para sa hustisya ng mga kamag-anakan, advocacy groups at mga NGO na nasa likod ng napaslang na biktima na si Jeffrey Jennifer Laude. Si Laude ay natagpo ang patay nitong Oktubre 11 sa isang lodge dito sa Olongapo City. Nitong Biyernes, biglang tumakbo ang convoy ng grupo ni Pemberton alas 3 ng madaling araw mula sa Campo Aguinaldo. Alas 5 nakarating sa RTC Olongapo City. Kasama si Joel Kawili mula sa Olongapo City. Emil Carrion para sa Telebisyon ng Bayan.